Nang makarating nga si Madison sa bahay, ay nakita niya ang kotse ni Calvin, ang best friend nga ng kuya niyang si Luke. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay at napatigil din nang makarating nga siya sa sala. Doon niya nakita ang kapatid niya at kasama ang long-time crush niyang si Calvin. Naglalaro ang mga ito ng video games habang nagtatawanan. "Wala ka talaga sa akin, dude!" Napabuntong hininga na nga lamang si Madison habang nakasandal sa dingding. Kahit na hanggang tingin lamang siya, sa lalaki ay okay na nga siya. Halos araw-araw na nga rin kasi na nandito ang lalaki dahil mag-best friend ito at ang kuya niya. "Anong ginagawa mo dyan, Maddie?" Nabalik sa ulirat nga si Madison nang marinig niya ang boses ng kanyang kuya. "Para kang butiki dyan." Napangusa naman si Madison na tumayos ng tayo. "Pumasok ka na nga sa kwarto mo at magbihis." Ito talagang kuya niya. Panira nga ng moment niya. "Hi, Madison." Kagad na nawala nga ang pagnguso ni Madison. Nang ngumiti at kumaway si Calvin sa kanya. Kumaway siya pabalik sa lalaki. Pero bago pa nga siya makapagsalita, ay sumingit ang kanyang kuya. "Huwag ka nang sumagot, alis na, alis!" Kulang na nga lamang ay bumuga, nangapoy nga si Madison sa sobrang inis nga niya sa kapatid niya. Imbes kasi nasuportahan siya nito ay number 1 basher pa nga niya talaga ito. Gusto niyang kutusan ng kapatid pero nakangiti naman siya na tumingin kay Calvin nang makita niyang nakangiti ito sa kanya. Umalis na nga lamang siya at pumunta sa kwarto niya bago pa nga masabon na naman siya ng kanyang kuya at mabanlaw niya ito nang wala sa oras. Nang makapasok na nga siya sa kwarto ay pabagsak nga siyang nahiga. Malaki ang ngiti ng labi niya. Kumpleto na ang araw niya dahil nakita na nga niya ang ultimate long-time crush niya. "Kuya naman kasi, sige na, please." Ipinagdikit nga ni Madison ang kanyang kamay at nagpapakyut pa nga. Huminto sa paglalakad nga si Luke at tumingin kay Madison. "Ang sabi ko ayoko. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo yun?" Napanguso nga si Madison. Tumating naman ang mommy nila. "Ano na naman ba yan? Nag-aaway na naman ba kayong magkapatid?" Itinuro nga ni Madison ang kanyang kuya. "Si Kuya Luke kasi, mommy. Pinabibigay ko lang naman ito kay Calvin pero ayaw ni kuya." Pinakita ni Madison ang binake nga niyang cookies na nasa Tupperware. Napatingin naman ang ina ni Madison kay Luke. "Bakit ayaw mo namang ibigay, Luke? Ibibigay mo lang naman kay Calvin eh." Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Luke at hinila si Madison papalayo sa mommy nila. "Maddie, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na magka-crush ka na sa kahit na kaninong lalaki, wag lang kay Calvin?" Tinitigan nga ni Madison si Luke. "Bakit ba kuya? Best friend mo naman si Calvin, di ba?" Napasuklay nga sa buhok si Luke na tila ba naiinis. "Kaya nga, best friend niya ako kaya kilala ko ang mokong na yon. Sinasabi ko sa'yo na hindi siyang lalaki na para sa'yo. Playboy ang lalaking yun at isang linggo ang pinakamatagal na nakarelasyon niya. Kung magpalit yun ng girlfriend, parang nagpapalit lang yun ng damit. Pinoprotektahan lang kita." Napanguso na nga lamang si Madison. "Malay mo naman, di ba? Ako yung makakapagpatino sa kanya." Hinawakan ni Luke ang magkabilang balikat ni Madison. "Itigil mo na yan, Maddie. Masasaktan ka lang. At ayokong mangyari yun, okay? Kapatid kita. At ayokong masaktan ka, Maddie." Napasimangot na nga lamang si Madison at natatouch siya sa sinabi ng kapatid. Kaagad niyang niyakap nga ang kapatid. "Oh, kuya, thank you. Pero alam kong ginagawa ko, okay?" Kumala si Madison kay Luke at malaki nga ang ngiti na tumingin sa kapatid. "Kaya ibigay mo na kay Calvin yung cookies." Tinaasan nga ng kilay ni Luke ang kapatid. "It's still no. Bahala ka kung anong gawin mo."
Basta, sinabihan na kita at wag mo kong idamay dyan sa kalokohan mo. Napanganga na nga lamang si Madison. Akala niya kasi ay tutulungan na nga siya ng kapatid. Kuya naman! Kahit anong pagtawag ni Madison kay Luke, ay hindi nakinig ang lalaki at nagpatuloy pa din ito sa paglalakad. Napadabog-dabog na nga lamang siya. Kahit kasi malaki ang pagkagusto nga niya kay Calvin, ay nahihiya pa din siya na magbigay nga sa lalaki. Ano? Napatigil sa pag-uusap nga si Luke at ang mommy nila dahil nga sa sinabi ni Madison. Lumapit siya sa dalawa. Alam mo bang masamang makinig sa pinag-uusapan ng hindi kasali? Sinamaan nga ng tingin ni Madison ang kanyang kapatid. Hindi ko sinasadya, okay? Hinawakan ni Madison ang kamay ni Luke. Pero kuya, anong sinabi mo kanina? Sa Davao na mag-aaral si Calvin? Tumango si Luke. Oo, yun ang sabi niya. Nagalala naman si Madison dahil malayo ang Davao sa Maynila. Pero bakit doon? Napakibit balikat na nga lamang si Luke. Aba malay ko, basta doon daw siya mag-aaral ng seaman. Bakit nga doon? May course naman dito na ganyan na. Bakit sa Davao pa? Ang layo-layo naman doon. Tumaas ang kilay nga ni Luke at pinamayawangan nga si Madison. Aba, okay na din na nasa malayo siya para tumigil ka na. Kung nasa malayo si Calvin, malay mo, makalimutan mo din siya at magkagusto ka sa iba. Move on din. Umalis na nga rin ang kapatid ni Madison habang siya naman malungkot at gusto nga niyang umiyak. Hindi naman kasi niya aakalain nasa malayo pala mag-aaral si Calvin. Lumapit ang mommy ni Madison sa kanya at niyakap sa balikat. It's okay, Maddie. Nag-aalala na nakatingin nga si Madison sa kanyang mommy. What if makakita siya ng ibang babae habang nag-aaral sa Davao, ma'am? Paano na ako? Tuluyan nang napaiyak si Madison. Pakiramdam niya ay broken-hearted na nga siya kahit na hindi naman sila ni Calvin. Kung kayo talaga ay para sa isa't isa, kayo talaga. Kahit pa magkalayo kayo o makamit pa siya ng maraming babae, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para magkita ulit kayo. Napaluha nga si Madison at pinunasan na nga lamang ang pisngi. What if hindi kami? Maliit na ngumiti ang mommy ni Madison. Then, someone will come that is really for you. Lahat naman ng tao ay may kapares. Kaya hintayin mo na lang ang tamang lalaki para sa'yo. Si Calvin man yun o hindi. Hindi na nakapagsalita pa si Madison at niyakap na nga lamang siya ng mommy niya. Masaya si Madison habang nakatingin kay Luke at Calvin na nasa stage. Graduation na nga ng dalawa ngayon at isang buwan na nga lamang ay pupunta na nga sa Davao si Calvin. Ibig sabihin, hindi na nga niya alam kung kailan niya makikita ulit ang lalaki. Kaya naman naamin na nga siya ngayon kay Calvin. At umaasa nga siya na sana magkatulad sila ng nararamdaman ng lalaki. Congratulations, son! Niyakap nga ng mommy ni Madison si Luke. Thank you, mom. Lumapit naman si Madison sa kanyang kuya at niyakap ito. Congratulations, kuya! Niyakap din pabalik ni Luke ang kapatid. Thank you, Maddie. Nagkwentuhan muna sila sandali bago nila napagdesisyonan na umalis. Kakain sila sa paborito nga nitong restaurant. Mauna na kayo, mom. Kuya, pikakausapin lang ako. Nagkatingin na naman ang mommy nila at si Luke. Sige anak, huwag kang magtatagal at sa sasakyan na lang kami maghihintay. Tumango naman si Madison kaya umalis na nga ang mommy niya at kuya. Hinanap na nga muna niya si Calvin at nakita kaagad dito. Napapalibutan ng mga babae si Calvin at may mga bulaklak na binibigay. Sadyang ang gwapo naman talaga ng lalaki, kaya hindi na nga siya magtataka kung bakit naging heartthrob nga ito sa paaralan nila. Calvin!
Kumaway pa nga si Madison sa lalaki nang mapatingin nga ito sa kanya. Excuse me lang girls ha. Masaya namang tumango nga ang mga babae at nagsialisa na nga. Lumapit si Calvin kay Madison. Maddie, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nakalis na kayo? Ngumiti si Madison sa lalaki. Nasa kotse na sila. Bumalik lang ako dito para ibigay ito sa'yo. Ibinigay nga ni Madison ng Tupperware na may lamang 3 cupcakes. Congratulations, Calvin. Napangiti naman ng lalaki. Alam ni Madison na mahilig sa mga sweets ang lalaki. Wow, thank you Maddie. Nagabala ka pa. Natutuwa talaga si Madison kapag nakikita niyang nakangiti ang lalaki at masaya kapag binibigyan niya ito ng cupcakes o cookies. Natutuwa din siya dahil masaya ang lalaki kapag kumakain nga ito, lalo na kapag hindi nito binibigyan ng kuya niya o mga kaibigan. Kulang na nga lang ay makipag-away nga ito, hindi lang maagaw ang binik niya. Siya nga pala. Totoo bang sa Davao ka na magka-college? Maliit ang umiti ang lalaki at tumango. Yes, nandoon kasi si Lola at gusto ko na makabonding din sa Lola. Tumango si Madison. Lola's boy din kasi si Calvin. Hindi niya maiwasan na malungkot. Ang layo mo na eh. Inakbayan ni Madison si Calvin at bahagyang ginulo ang buhok niya. Asus, huwag ka nang malungkot. Uwi din naman ako dito tuwing bakasyon. Napalabi na nga lamang muna si Madison at huminga ng malalim. Kagabi pa nga siya nag-iipon ng lakas para sa mga sasabihin niya kay Calvin. Ito na ang una at huli niyang chance. Calvin, may sasabihin sana ako sa'yo. Napatitig naman si Calvin kay Madison. Ano yun? Huminga ulit ang malalim si Madison. Mahal kita, Calvin. Nagulat nga si Calvin sa sinabi nito. Matagal na kitang mahal. Masaya ako kapag nakikita ka at nasa bahay ka. Alam kong maraming mas maganda at kasing edad mo. Pero sana bigyan mo ako ng chance na patunayan na karapat-dapat din ako sa'yo. Gagawin kong lahat para mapatunayan sa'yo na seryoso talaga ako. Sobrang kabog ng puso ni Madison nang lumipas nga ang ilang minuto. Pero hindi pa rin nagsasalita si Calvin. Calvin? Napabuntong hininga na nga lamang si Calvin at napakamot nga sa noo. Alam mo Maddie, alam ko na kung anong nararamdaman mo para sa akin. Si Madison naman ang nagulat. Actually, sinabi sa akin ni Luke at pinagsabihan niya ako na layuan ka. We have bro code, you know? Bawal namin patulan ng mga utol namin. Napakurap-kurap nga si Madison. Napakuyom na nga lamang siya ng kamoo dahil nga sinabi pala ng kuya niya kay Calvin at hindi man lamang nito hinintay na siya mismong magsabi. Umiling na nga lamang si Madison. Huwag kang makinig kay Kuya Luke. Wala din naman akong pakialam sa bro code niyo eh. Eh di kung mahal natin ang isa't isa, siguro magiging masaya din si Kuya. Napabuntong hininga si Calvin at hinawakan nga si Madison sa balikat. Pero we don't feel the same, Maddie. Nakababatang kapatid lang talaga ang turing ko sa'yo. Bata ka pa at yung nararamdaman mo para sa akin, puppy love lang yan. May iba kang lalaki na makikilala. You are too good to me, Maddie. Too young for me. Napabuga na nga lamang na malakas na hangin si Calvin. I'm sorry, Maddie. I never intended to hurt you. Napakurap-kurap na nga lamang si Madison. Tumulo ang kanyang luha, na kaagad nga niyang pinunasan. Kahit na wasak ang puso niya, pilit nga siyang umiti. Kahit na pakiramdam niya ay sobrang napahiya din siya. Okay lang. Hindi mo naman kasalanan kung hindi mo din ako gusto. Sige. Congratulations ulit. Mauna na ako, baka naiinip na sina Mommy at Kuya Luke eh. Kahit pa gumagaral-gal nga ang boses niya, ngumiti pa nga rin siya. Mabilis na tumalikod nga si Madison at mabilis na naglakad. Hindi nagtagal ay tumakbo nga siya para makalayo kay Calvin.
Ayaw niyang makita ng lalaki na umiiyak siya. Her first love break her heart for the first time. Mabilis nga na lumipas ang panahon. 10 years later, Mommy! 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 Nagtatakbuhan nga ang kambal papunta kay Madison mula sa school nito. Kaagad na niyakap nga niya ang kambal. Mukhang masaya ang mga anak ko ah. Kamusta ang klase? Hinawakan nga niya sa magkabilang kamay ang mga anak ni Madison at naglakad na nga sila papunta sa kotse niya. School is good, Mommy! Tumango naman si Kalim. Yes, Mommy, and you know what po? We got the highest score po in our class. Napawaw naman si Madison. Wow, ang galing naman ng mga anak ko. At dahil dyan, ililibre ko kayo ng ice cream. Napatalo naman ang kambal sa tuwa. Pinasakay na nga ni Madison ang kambal sa likod ng kotse at pinag-seatbelt. Dinala niya ang kambal sa paborito nitong ice cream parlor at kumain. Nang matapos ay nag-mall nga muna sila at umuwi. Pagka-uwi nila ay kaagad nga na nakatulog ang mga bata. They look tired. Sabi nga ni Benedict habang nakatingin sa kambal. Ngumiti si Madison habang nakatitig nga sa mga anak niya. Yeah, right. Anyway, tumawag ang mommy mo kanina at tinatanong niya kung kailan mo daw balak umuwi ng Pilipinas. Hindi naman nakasagot si Madison. Simula nang mabuntis nga siya, ay umalis na nga siya sa Pilipinas. Nagalit kasi ang pamilya niya sa kanya dahil sa ginawa niyang kalokohan. Alam niyang isang malaking katangahan ang ginawa niya noon, pero hindi naman niya pinagsisihan dahil dumating naman sa buhay niya ang dalawang bata na mahal niya. Alam kong hindi kayo okay ng pamilya mo pero mukhang kailangan mo nang umuwi sa inyo. Nakakunot ang noo nga ni Madison na nakatingin kay Benedict. Ang sabi ng mommy mo ay may sakit daw ang daddy mo at nasa ospital. Nagulat nga si Madison. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nagkibit balikat na nga lamang si Benedict. Akala ko kasi hindi ka pa din uuwi. Hindi naman makasagot nga si Madison at nag-aalala ang mukha nito. Uwi ka? Hindi makapaniwala na nakatingin nga si Madison sa lalaki. Of course yes. Daddy ko pa din ang pinag-uusapan natin, Ben. I mean, kahit hindi kami magkaayos, nang huli kaming magkita ay pamilya ko pa din sila. Anong sakit daw ni Daddy? Umiling si Benedict at nagkibit balikat nga. Walang sinabi si tite. Napabuntong hininga na nga lamang ito. Alam kong uuwi ka kaya pinabook na kita ng ticket. Napatingin nga si Madison sa lalaki. Bakasyon na rin naman ang kambal eh. Kaya okay na umuwi na kayo. Niyakap ni Madison ng lalaki. Thank you, Benedict. Hinaplos ni Benedict ang likod ni Madison. You're welcome. Don't worry. Magli-leave din ako sa susunod. Ha? Hindi na. Malaking abala na kung susunod ka pa sa amin. Gumiti si Benedict at hinaplos nga ang mukha ni Madison. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na hindi kayo abala sa akin? Mahal na mahal ko kayo ng kambal at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Napasimangot nga si Madison dahil na-touch naman siya sa lalaki. Thank you, Benedict ah. You are such a good friend. Niyakap ulit ni Madison ng lalaki. Si Benedict ang naging matalik niyang kaibigan. Classmate niya ito nung college. Nanligaw din sa kanya noon ng lalaki pero hindi niya sinagot dahil kahit nasaktan nga siya sa pag-reject ni Calvin noon at tila napahiya nga siya sa mismong graduation nito, hindi pa din nawala ang pagmamahal niya para dito. Ewan ba niya? Noong nabuntis siya at tumira siya sa States ay nagulat na nga lamang siya dahil sumunod nga sa kanya ang lalaki at ito na ang nakasama niya hanggang sa mga anak siya. Si Benedict na rin ang nakasama niya sa pagpapalaki sa mga bata. Kaya kahit walang ama ang mga anak ni Madison, hindi naman naramdaman ng mga to ang walang daddy dahil nandyan nga si Benedict. Kaya malaki ang utang na loob niya sa lalaki pero kahit na ilang taon na nga silang nagsasama sa isang bubong
ay sinabi naman niya sa lalaki na wag nga itong umasa sa kanya. Mommy, makikilala na po ba namin sina Lolo, Lola at Tito Luke? Napatingin nga si Madison kay Calix. Ngumiti siya sa anak. Oo mga baby. Tinanggal ni Madison ang suot niyang sunglasses na suot. Napatingin siya sa paligid. It's been 7 years simula ng huli nga niyang patong sa Pilipinas. Madaming nagbago. Huminga siya ng malalim sana sa pag-uwi nga niyang ito ay maging okay sila ng pamilya niya. Kaagad na dumiretso nga si Madison sa bahay nila. Nagulat ang mga katulong nang makita nga siya at ang kambal. Tanging pamilya niya lang kasi ang nakakaalam sa pagbubuntis niya. Madison? Napatingin si Madison sa isang katulong. Nasaan ang daddy ko? Itinuro nga ng katulong ang second floor. Nasa taas po, sa kwarto niya at nagpapahinga. Hinawakan ni Madison ng mga anak at sabay na pumunta nga sa kwarto ng ama. Kaagad niya itong binuksan. Nakita niyang nakaupo ito habang pinapainom ng gamot ang mommy niya. Dad, ano po nangyari sa inyo? Ang sabi niyo sa akin nasa ospital daw kayo. Kaagad na tumulong nga ang luha nga ni Madison. Hindi po ba sinabi ko na sa inyo? Huwag kayong masyadong magpapagod sa trabaho. Ayan tuloy. Pinunasan nga naman ng ama ni Madison ang pisngi niya. Huwag ka nang masyadong umiyak at mag-alala. Okay na ako, Maddie. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ka uuwi. Napabuntong hininga ang kanyang daddy. Napayuko naman si Madison at napatingin nga sa kanyang ina nang yakapin siya nito. Kalimutan na natin ang lahat ng yun, hon. Ang mahalaga nakauwi na ang mahal nating anak. Napasinghot si Madison habang nakatingin sa ina. Hindi na po kayo galit sa akin, Mom? Sinapungan ng ina ni Madison ng mukha niya at ngumiti. Sorry kung nagalit kami sa iyo noon. Maddie, ikaw lang naman ang iniisip namin eh. Napatango ang babae. Alam ko naman, Mom. And sorry po kung naging matigas po ang ulo ko at mas sinunod ko po ang gusto ko. Niyakap nga ni Madison ang ina. It's okay now, dear. Ang mahalaga, nakauwi ka na dito sa amin at maayos na tayo. Mas lalong naiyak nga si Madison at parang bata na nag-iiyak habang nakayakap nga sa ina. Mommy? Natigilan ng mommy ni Madison at napatingin sa mga anak niya. Maddie or Day. Tumango naman si Madison at lumapit sa mga anak. Mom, Dad, meet my children, Calix and Kalim. Ngumiti si Madison at tumango nga sa mga anak. Lumapit naman ang kambal sa mga magulang niya. Hinaplos ng ina niya ang mukha ng kambal. Ang gugwapo naman ng mga apo ko. Napahawak nga sa dibdib si Madison at pinilit na hindi na naman maiyak. Masaya siya dahil sa wakas ay naging maayos na nga rin sila ng mga magulang niya at nakilala na nga ng mga anak niya ang lolo at lola nito. At talagang pinangalanan mo sa lalaking yun ang pangalan ng mga anak mo? Biglang napatingin si Madison kay Luke na nasa hamba nga ng pintuan at nakasandal. Napasimangot pa nga siya. Kuya, patakbo ngang lumapit si Madison kay Luke at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry, kuya. I'm really sorry. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung matigas ang ulo ko. Niyakap ni Luke ang kapatid. Asus, ang dami namang sorry noon. Napabuntong hininga na nga lamang si Luke habang hinahaplos ang likod ng kapatid. Namiss ko ang makulit kong bunso. Kumalas nga si Madison at nakasimangot nga na nakatingin sa kapatid. Sinupo nito ang mukha niya. Sorry din kung nagalit ako sa'yo. I just don't want you to be hurt dahil sa katangahan mo. Tumango naman si Madison. Kahit na umiiyak siya, ay nakangiti siya. I know at naiintindihan ko. Nasaktan din ako nang masaktan ko kayo ng mom and dad. Ngumiti si Luke at mas sinapo nga ang pisngi ni Madison. Dahilan para mapanguso nga siya. It's all over now. Kagaya ng sinabi ni Mommy,
na ang mahalaga ngayon ay okay na tayo at nandito na kayo ng mga pamangkin ko. Niyakap muli ni Madison ang anak. Simula kasi nang umalis siya, wala na nga silang komunikasyon ng pamilya niya. Pinutol na nga niya ito, lalo na alam niyang sobra niya itong nasaktan. Pinakilala nga ni Madison ang anak sa kanyang pamilya at natutuwa siya dahil tanggap ng mga to ang nakikita niyang mahal ng pamilya niya ang mga anak niya. May balak ka bang sabihin kay Calvin ang tungkol sa mga anak niyo? Natigilan nga si Madison dahil sa naging tanong nga ni Luke sa kanya. Nandito sila ngayon sa veranda at nagkakape. Kakatulog lang din ng mga anak niya. Mukhang napagod ang mga ito dahil hindi lang sa biyahe kundi sa pakikipaglaro ng mga to sa pamilya niya. Mukha tuloy gumaling nang tuluyan ang ama niya dahil nga sa mga bata. Inilapag niya ang baso ng kape. Wala naman siyang kaalam-alam na may mga anak siya. Napabuntong hininga na nga lamang si Luke. Hindi rin naman ba nagtatanong ang mga anak mo tungkol sa daddy nila? Umiling si Madison. Si Benedict ang kinikilala nilang daddy. Napatitig si Luke kay Madison dahilan para bahagya siyang matawa. Bakit ganyan ka naman makatingin sa akin, kuya? Mas lalo ba akong gumaganda, ha? Napapailing na nga lamang si Luke sa biro ng babae. Siya nga pala. Uuwi na sa susunod na linggo si Calvin at makikita na niya ang kambal. Napabuntong hininga si Madison. Kuya, walang nakakaalam kung sinong totoong ama ng kambal. Kundi kayo lang ni na Mommy, Daddy at Benedict. Kung hindi niyo sasabihin kay Calvin ang tungkol sa kambal, hindi niya mamamalayan. Isa pa, sandali lang naman siya dito, di ba? Hindi sila magkikita. Wala naman siyang alam as long as wala siyang alam ay walang problema. Mas lalong tumitig nga si Luke kay Madison. Hindi mo na ba siya mahal? I mean, ginawa mo ang lahat na yun dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Maliit na umiti na nga lamang si Madison. To be honest, kuya, I don't know. Basta ang alam ko lang, masaya na ako ngayon sa mga anak ko. Okay na ako na hindi kami magkatuluyan. Pero may mga anak naman ako mula sa kanya di ba? Natatawang tanong na nga lamang ni Madison nang makita niya na nakatitig nga si Luke sa kanya. What? Napailing na nga lamang si Luke. Well, nakikita ko naman na masaya ka na sa buhay mo. Nag-aalala lang kasi ako na baka hindi na nga natapos pa ni Luke ang sasabihin ng hawakan nga ni Madison ang kamay niya. I am fine and happy, kuya. Really? Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Tumango naman si Luke. Nakikita ako naman Ngumiti si Luke. Masaya ako dahil masaya ka na ngayon. Napangiti naman si Madison. Salamat, kuya. Naging payapa naman ang buhay ni na Madison kasama ang pamilya at mga anak niya. Nagpasay na nga rin siya dito sa Pilipinas at plano na nga niyang i-transfer ang anak. Hindi na kasi sila babalik pa ng States dahil nakiusap nga naman niya. Gusto daw siya nitong makasama at ang apo nito. Mag-isa lang si Madison ngayon sa bahay nila dahil umalis ang mga magulang niya kasama ang kambal habang pumasok naman sa trabaho si Luke. Ang kanyang kapatid na ang namamahala sa kumpanya nila simula nang magkasakit ang ama niya. Binuksan ni Madison ang pinto nang may kumatok. Sino yan? Nagulat nga si Madison at hindi makagalaw nang makitang lalaking ilang taon na nga rin niyang hindi nakikita. Alam na niyang uuwi nga ang lalaki pero hindi niya inaasahan na pupunta ito sa bahay nila. Ngumiti si Calvin sa kanya. Maddie? Hindi makapaniwalang bigkas ni Calvin sa pangalan ni Madison. Maddie! Ang tagal nating hindi nagkita! Kaagad na niyakap nga ni Calvin si Madison dahilan para magulat. Kumalas si Calvin habang hawak pa din ang magkabilan niyang balikat. Kumusta ka na? Kailan ka pa bumalik? Ang sabi kasi sa akin ni Luke, pumunta ka daw ng States. Biglang kinabahan si Madison. Ano pang sabi ni Kuya sa'yo? Umiling nga si Calvin dahilan para makahinga ng maluwag si Madison. Wala na.
Yun lang ang sinabi niya. Kahit tanong-tanong ko sa kanya tungkol sa'yo, hindi niya ako sinasagot eh. Napakamot na nga lamang ng batok si Calvin. Siguro galit pa din ang kuya mo sa akin dahil sa ginawa kong pambabastard sa'yo. Natawa na nga lamang si Madison. Come on, Calvin, matagal na yun. Kinalimutan ko na din yun. Naka-move on na ako. Kahit ba ako? Kinalimutan mo na? Hindi nakasagot si Madison at napatitig nga sa lalaki. Nakangiti ito pero parang isang malungkot na ngiti. Hindi ka nga nagte-text sa akin eh. I kinda missed that. Napalunok ng marin si Madison at hindi alam ko anong sasabihin. Namimiss siya ng lalaki? Kumabog ng mabilis ang puso niya. Siisiping na-miss din siya ng lalaki nang wala siya at tinatanong siya sa kuya nito. Magiging masaya na nga sana siya nang maalala ang lahat. Oo nga pala, siguro ay na-miss lang siya ng lalaki dahil nga sa sinabi nitong para na nga siya nitong nakababatang kapatid. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Ngumiti nga siya kay Calvin. Ano nga palang ginagawa mo dito? Kung si Kuya Luke ang hinahanap mo, I'm sorry to tell you pero wala siya dito. Nasa opisina siya. Doon mo na lang siya puntahan. Napahawak nga si Calvin sa dibdib at napangiwi. Ouch ha? Sa pananalita mo parang pinagtatabuyan mo na ako ngayon. Bumulong nga si Madison. Parang ganun na nga. Ano yun? Pilit nang umiti si Madison. Wala. Napatango na nga lamang si Calvin. Actually, nandito ako para dalawin si Tito. Balita ko kasi, nasa ospital siya. Hindi kaagad ako nakadalaw kasi nasa barko pa ako nun. Nagdala ako ng prutas. Ipinakita nga ni Calvin ang basket na dala nito na puno ng prutas. Salamat. Hindi ka na sana nagabala pa. Kukunin na nga sana ni Madison ang basket. Nangilayo ito ni Calvin. Ako nang magdadala since mabigat to. Hindi pa man pinapasok ni Madison ang lalaki, ay kusa na nga itong pumasok at nilapag na nga ang basket sa mesa na nasa sala. Napatingin sa paligid si Calvin. Nasaan pala si Tito? Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Madison dahil wala dito ang mga anak niya. Dahil kung hindi, ay nakita na nga ni Calvin at magtataka talaga ito kung papaano sila nagkaanak kahit na wala namang nangyari sa kanila. Ayaw man niyang aminin, ay para talagang pinagbiyak na bunga ang magama. Wala sila eh. Umalis sila ni Mommy. Napakunot noon na nga lamang si Calvin. Umalis? Hindi ba? Baka kasama yun kay Tito? I mean, kagagaling lang niya ng ospital, right? Tumango nga si Madison. Yes, pero ang sabi din ng doktor, kailangan niya din na mag-exercise kaya umalis sila. Ngumiti naman si Calvin. Okay, hintayin ko na lang sila dito. Nagulat si Madison nang maupo nga ang lalaki sa sofa. Gusto ko din talagang makausap si Tito. Napailing na nga lamang si Madison. Baka matagalan sila sa pagbalik. Alam mo na, baka nag-date pa yung mag-asawa. Tumango nga si Calvin. It's okay, I can wait. Nakangiti pa nga rin ito. Habang si Madison naman ay kinakabahan na dahil baka anytime ay dumating na nga ang mga magulang at mga anak niya. Sinabi pa naman ng mga ito na babalik nga ito before lunch. Napatingin siya sa relo at habang papalapit nga ang oras ay siya namang paglakas ng pagtibok ng puso ni Madison. Nag-lunch ka na ba? Umiling naman bilang sagot nga si Calvin. Great! Then samahan mo ako mag-lunch. Kagad na hinila nga ni Madison si Calvin, papalabas ng bahay at papasakay na nga sa kotse nito. Hurry up, Calvin! Halos pagpawisan nga sa kaba si Madison dahil sa bagal maglakad nga ng lalaki. Ang bagal mo naman! Sabi nga ni Madison nang makasakay na nga si Calvin sa driver's seat. Bakit pa parang nagmamadali ka? Napapatingin nga si Madison sa labas. Praying na sana hindi pa nga dumating ang mga anak niya. Gutom na kasi ako. Hindi kasi ako nagagahan kanina eh. Which is a lie. Napatigil si Calvin sa pagpapaantar nga ng kotse
at napatingin kay Madison. Bakit hindi ka kumain? Alam mo bang, sa ginagawa mo ay pwede kang magkasakit? Papaano na lang kung magkasakit ka? Parang nakalimutan sandali ni Madison ang kaba niya na baka magkita nga ang mag-aama niya at napatingin ito kay Calvin. Hindi niya alam kung tama bang nakikita niya sa mukha ng lalaki. May halong pag-aalala. Napabuntong hininga na nga lamang si Calvin. Okay, saan mo ba gustong kumain? Kahit saan na lang. Basta malayo dito sa bahay. Dagdag pa nga ni Madison sa isip niya. Tumango na nga lamang si Calvin at umalis na nga sila. Sa paglabas nga nila ng village, ay siya namang pagpasok ng kotse ng mga magulang niya. Mabuti na nga lamang talaga at hindi ito napansin ng lalaki. Tuluyan na ngang nakahinga ng maluwag si Madison. Nag-text na nga lamang siya sa kanyang mommy na may pinuntahan na nga muna siya at hindi siya makakasabay ng lunch. Ayos ka lang ba, Maddie? Napatingin si Madison kay Calvin. Kanina ko pa kasi napapansin na parang aligaga ka at hindi mapakali. May problema ba? Mabilis na umiling si Madison. Wala naman. Nagugutom lang. Tumango na nga lamang ang lalaki. Hindi na nga rin sila nag-usap pa. Biglang napaayos ng upo si Madison nang makita kung saan nga siya dinala ni Calvin. Bakit dito mo ko dinala? Ngumiti naman si Calvin. Hindi ba paborito mo ang seafoods restaurant dito? Bahagyang nagulat nga si Madison. Naaalala mo? Nakangiting tumango naman si Calvin. Oo naman. Favorite restaurant ko din kaya to. Hindi na nga lamang nakapagsalita pa si Madison dahil bumaba na nga si Calvin. Kung alam lang ng lalaki na kaya niya lang naging favorite ang restaurant na to ay dahil ito din ang favorite restaurant ni Calvin. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Ang dami niyang naging favorite dahil lang sa favorite ng lalaki. Pinagbuksan siya ng pinto ni Calvin at inilahad pa nga nito ang kamay sa kanya. Salamat. Pumasok na nga rin sila sa loob ng restaurant at kung ano ang mga in-order ni Madison noon ay yun pa din ang in-order ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa lalaki. At talagang naalala mo pa ang lahat ng kinakain ko noon ha? Ngumisi nga ito. Oo naman. Hindi naman ako makakalimutin. Napailing na nga lamang si Madison. Oo nga naman. Kaya nga lahat ng gusto ng mga babae alam niya. Hindi rin naman kasi madaling kalimutan ang mga napagdaanan natin noon. Hindi naman nakapagsalita si Madison. Maddie, about what happened years ago, I just want to say sorry sa pag-reject ko sa'yo. Napabuga nga ng malakas na hangin si Madison at maliit na ngumiti kay Calvin. Ayos lang. Wala na yun. 2 beses kasi siyang na-reject ni Calvin. Nung gumraduate nga ito ng high school at nung nag-college. Sinubukan lang naman niya at baka magbago ang isip ng lalaki pero wala talaga. No, it's okay. Hindi dapat kita sinaktan. Pakiramdam ko, dahil sa ginawa kong rejection sa'yo, kaya ka umalis. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka ng ganun. Hindi ka agad nakasagot si Madison. Hindi naman dahil sa rejection niya, kaya siya umalis ng bansa. Umalis siya dahil buntis na nga siya sa mga anak niya kay Calvin. That was all in the past now, Calvin. Kung ano man ang mga nangyari noon, kalimutan na natin. Wala din namang magbabago eh. Napatitig nga si Calvin kay Madison. So, hindi ka galit sa akin? Tumango-tango na nga lamang si Madison. So, can we still be friends? Bahagya namang natawa si Madison. Friends pa din naman tayo ah. At kahit kailan hindi yun nawala. Para namang nakahinga ng maluwag si Calvin. Thank you, Madison. Ang bait mo pa din pala. Napakamot na nga lamang ng batok si Calvin. Dahil magkaibigan na tayo, pwede mo na akong i-bake ng cupcake at cookies? Hindi naman makapaniwala si Madison na nakatingin kay Calvin. Alam mo naman na paborito ko ang mga binake mo
At sobra kong namiss yun. Hindi sa pambobola pero ang bake mo talaga ang pinakamasarap para sa akin. Napalabi na nga lamang si Madison para pigilang mapangiti. Pakiramdam ko, kinaibigan mo lang tuloy ako para maipag-bake ulit kita ng libre. Bigla namang nataranta si Calvin na tumiling. Hindi promise. Masarap talaga kahit magbayad ako ng kahit na magkano. Itinaas pa ng lalaking kamay nito. Natigilan si Calvin nang tumawa si Madison. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako, no? Napapailing na nga lamang si Madison. Hindi niya napansin na nakatitig na pala sa kanya si Calvin. Sige na, ipagbebake na kita. At libre lang. Talaga? Tumango naman si Madison. Oo naman. Ikaw pa? Malakas ka nga sa akin eh. Napangiti na nga lamang si Calvin habang nakatitig nga sa magandang babae na nasa harapan niya ngayon. He kinda missed that laughed of her. Ngayon na muli silang nagkita, ay mas lalong gumanda ito na wala ang babae sa paningin nga niya na noon ay nakababata niyang kapatid. Masaya silang kumain na tila ba parang bumalik sa dati. Sa noong hindi nga umamin, si Madison kay Calvin nung magkaibigan pa nga sila at walang ilangan. Bakit naman po? Hindi kayo sasama, Mommy? Nakangusong tanong pa nga ni Kalim kay Madison. Magbabakasyon kasi ang mga anak niya kasama ang mga magulang niya sa Hong Kong. Gustong ipasyal ng mga magulang niyang mga apo nito sa Disneyland. Gusto ng mga ito na bumawi nga sa kambal. Kasi anak may work pa si Mommy eh. Alam niyo naman na kakalipat ko lang dito at kailangan kong kabisaduhin ng lahat. Napasimangot ang kambal. Kaya sinapo na nga lamang niya ang mga pisngi nito at hinalikan. Huwag na kayong malungkot, okay? Isipin niyo na lang na oras niyo na ito kasama ang lolo at lola niyo. Siyempre ilang taon nila kayong hindi nakasama, di ba? Napabuntong hininga ang kambal. Sige na nga po. Ngumiti nga si Madison. Basta enjoy nyo na lang ang araw na kasama ang lolo at lola nyo, okay? Tumango naman ng sabay ang kambal. Opo, Mommy. Niyakap nga si Madison ng kambal. Mamimiss ka po namin. Napangiti si Madison at niyakap nga pabalik ang anak. Mamimiss ko din kayo mga anak ko. Ito din kasi ang unang beses na maghihiwalay nga sila ng mga anak ng ilang araw. Noong nasa States pa kasi sila, kapag may business trip nga siya, ay sinasama niya ang mga anak. Hindi rin kasi siya pwedeng sumama ngayon dahil sa trabaho niya. Mabuti na lang din siguro ito para hindi makita ni Calvin ang kambal habang nandito ito sa Manila. Nagulat nga si Madison nang sa pagbukas nga ng pinto ay mukha kaagad ni Calvin ang bumungad sa kanya. Hindi kaagad siya nakapagsalita dahil sa gulat. Good morning! Masayang bati pa nga ni Calvin na parang excited pa. Dahilan para mabalik nga sa ulirat si Madison. Napakunot noo siya. Anong ginagawa mo dito? Sasagot na nga sana si Calvin. Nangunahan nito ni Madison. Kung sino Mommy ang hanap mo, wala sila dito at nasa bakasyon. Si Kuya Luke naman nasa isang business trip. Excuse me. Naglakad na nga si Madison papalabas ng gate. Hindi niya inaasahan na sumunod na pala si Calvin sa kanya. Ibig sabihin, mag-isa ka lang sa bahay? Umiling si Madison. Nope, kasama ko naman ang mga katulong kaya hindi ako mag-isa. Napabuntong hininga si Madison dahil wala pang taxi. Teka, alis ka? Hindi man lang tinapunan ng tingin nga ni Madison ng lalaki. Oo, papasok ako sa trabaho. You work? Tumaas ang isang kilay ni Madison habang nakatingin kay Calvin. No offense. Anyway, anong ginagawa mo dito? Napabuntong hininga naman si Madison. Hindi ba obvious? Naghihintay nga ako ng taxi. Bakit kailangan mo pang maghintay ng taxi kung nandito naman ako? Ibinuka pa nga ni Calvin ang mga kamay na tila parang inilalahad nga ang sarili. Wag na. Baka mamaya naghihintay pa sa'yo yung girlfriend mo.
O baka makita pa tayo pag selosan pa ako, no? Bahagyang natawa na nga lamang si Calvin. At tinakbayan nga si Madison, dahilan para magulat siya. Ano ka ba? Maddie, wala akong girlfriend. Inalis nga ni Madison ang kamay ni Calvin. Sus, sinong niloloko mo? Kilala kita. Ikaw pa? Hindi ka nawawala ng babae, no? Mawala na ang lahat. Wag lang ang babae sa buhay mo, di ba? Dati yun. Hindi na ngayon. Umikot ang mga mata ni Madison. Maniwala ako sa'yo. Oo nga. Patunayan ko pa sa'yo. Tinaasan nga ni Madison ang kilay ni Calvin. Papaano? Ngumisi ang lalaki. Halika na. Ihahatid kita. Hindi na nakaalma pa si Madison. Nang hilahin nga ni Calvin ang kamay niya at pinapasok na nga siya sa kotse. Tinanong ni Calvin kung saan nga siya nagtatrabaho. Wala naman na nga siyang magagawa dahil nakasakay na nga siya sa kotse nito at sinabi na nga lamang niya kung saan siya nagtatrabaho. Sunduin kita mamaya. Anong oras ang out mo? Nagtataka nga si Madison sa inaakto ng lalaki. Bakit naman? Napaisip si Calvin. Wala lang. Gusto kitang i-treat ng ice cream. Patanong nga nitong sabi. Or dinner? Tumaas ang isang kilay nga ni Madison at nagtataka itong tinignan. Well, naisip ko kasi na wala akong kasama sa bahay. At ikaw din. Eh di mag-isa ka lang din. Nakakalungkot kaya kumain ng mag-isa, kaya sasamahan na lang kita. Hindi maiwasan ni Madison ang matawa. At sino naman na may sabi sa'yo na gusto kong kumain ng kasama ka at nalulungkot akong kumain ng mag-isa? Winagayway ni Calvin ang hintuturo niya. Sigurado akong kinikilig ka ngayon dahil gusto kong makadate ng long time crush mo. Hindi makapaniwalang natawa na nga lamang si Madison habang nakatingin nga kay Calvin. Ang hangin And besides, matagal na kitang crush. Pero hindi na ngayon, okay? Ngumisi si Calvin. Hindi mo na ako crush kasi mahal mo na ako, tama ba? Hindi kaagad nakasagot si Madison. Dahil sa totoo lang, sinasabi ng lalaki kong di dahil nga sa kapal ng mukha nito at masyadong confident. Pinamiwangan na nga lamang ni Madison ng lalaki. Teka nga, saan ka ba humugot ng lakas ng loob at kakapalan ng mukha ha? Napapailing na nga lamang si Madison. Sabagay, sanay ka naman sa ganyan dahil yung mukha mo at cute mong ngiti ang pinapanlaban mo sa mga babaeng gusto mo. Umiling na nga lamang si Madison sa lalaki at ngumisi. But not me, Mr. Calvin Buenaflor. Matagal na kitang crush. Aaminin ko naman, oo. Pero baka nakakalimutan mo na ilang taon na din ang lumipas. Kaya nawala na yon. Hindi na akong batang Madison na patay sa iyo noon. I am an adult now. At nagbago ng nararamdaman ko. Masyado kang confident. Napapailing na nga lamang si Madison. Diyan ka na nga. Baka maliit pa ako. Nang dahil lang dyan sa mga pinagsasabi mo. Hindi na nga hinintay pa ni Madison na magsalita ang lalaki. At umalis na nga siya. Nang makapasok siya sa building, lumingon na nga muna siya sa kinaroroonan ni Calvin at nakita nga niyang umalis na nga ang kotse nito. Napabuntong hininga na nga lamang siya habang nakahawak nga sa kanyang dibdib. Siguro kung noon sinabi ng lalaki ay baka nahimatay na nga siya sa sobrang kilig. But it's been years now at hindi na nga niya alam kung may nararamdaman pa ba siya para sa lalaki. Basta ang nasa isip lamang niya ngayon, masaya na nga siya kasamang mga anak niya. Hindi man niya nakuha si Calvin, nakuha naman niya ang mga anak nito. Grabe, ang gwapo niya. Sino kayang hinihintay niya dito sa building natin? Napatango na nga lamang ang babae na kasama nito. Oo nga kung girlfriend niya, napakaswerte naman niya dahil ang gwapo. Habang nagbubulong-bulungan nga ang mga kababaihan dahil sa isang gwapo daw, na nasa tapat ng building nila, ay busy naman si Madison sa pagte-text sa mga anak niya. Napapangiti siya dahil sobrang saya daw sa Disneyland. Naririnig mo ba ang mga usapan nila, Madison? Napatingin si Madison sa kasama nga niyang si Honeylyn. Isa ito sa mga kasama niya.
Sa trabaho. Napakunot nga ang noon niya. Tungkol sa ano? May gwapong lalaki daw sa tapat ng building natin. At ang sabi nila, hinihintay daw niya ang girlfriend niya. Napapahiling na nga lamang si Madison. Simula nang magkaroon siya ng mga anak, ay wala na nga siyang pakialam sa mga gwapo. Ay nako, wag niyo na lang pagpantasyahan. Kayo na nga ang nagsabi na may girlfriend na siya. Kayo lang din ang masasaktan. Natawa na nga lamang si Honeylin at hinawakan nga si Madison sa braso. Halika, tignan natin kung gaano siya kagwapo para pag-usapan ng lahat. Hinila nga ni Madison ang babae at wala na nga siyang nagawa pa. Papalabas na nga sila ng building. Ang akala ni Madison ay titigilan na nga siya ng lalaki pero nagulat siya nang sa paglabas nga nila ng building, nakita niya ito na nakasandal nga sa mamahalin nitong kotse. Nasa magkabilang bulsa nga ng suot nitong pantalon, ang kamay nito habang nakasuot ng shades. Napataas nga ng kilay si Madison nang umiti si Calvin sa kanya at lumapit. Hi Maddie, ang tagal mo namang lumabas. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tumaas ang isang kilay ni Madison. At sino naman ang nagsabi sa'yo na hihintayin mo ko? Napangusong ang lalaki dahilan para maghiyawan ng mga babae na nakatingin dito. Kinikilig ang mga to dahil sa pagpapakyut ng lalaki. Ang sungit mo naman. Alam mo pang nasasaktan ako kapag sinusungitan mo ko? Napangiwi si Madison. Ang OA mo naman, hindi bagay sa'yo. Hindi rin bagay sa'yo ang masungit. Mas gusto ko yung dating Madison na palangiti at sweet sa akin. Pag-amin nga ni Calvin. Napabuntong hininga na nga lamang si Madison. That was the young Madison, Calvin. At matagal na siyang wala. Ngumiti si Calvin. Pwede naman siyang ibalik, di ba? Hindi nakasagot si Madison at napatitig na nga lamang kay Calvin. Hindi niya alam kung anong nakain ng lalaki at ginagawa niya ito. Pinagtitripan ba siya nito? Nabalik na nga lamang sa ulirat si Madison nang galawin nga ni Honeylin ang braso niya. Kanina pa ito kinikilig sa kanilang dalawa. Hindi mo naman sinabi sa akin na kilala mo pala ang gwapong lalaking yan. Sabi pa nga ni Honeylin habang nakatingin kay Calvin. Nagtaka naman si Madison. Siya ba yung sinasabi niyong gwapo? Tumango naman si Honeylin, natawa ng mapakla si Madison. Akalain mo nga naman si Calvin pala ang pinag-uusapan ng mga kababaihan dito. Sino pala tong magandang babae na kasama mo, Maddie? Kinilig naman si Honeylin dahil tinawag nga siyang maganda ng lalaki. Napailing na nga lamang si Madison. Heto na naman kasi ang matamis na dila nga ni Calvin. Kaya maraming babae itong napapasagot nang wala sa oras. Si Honeylin pala, kasama ko sa trabaho. Ngumiti si Calvin at inilahad nga ang kamay ng babae. Hi, ako nga pala si Calvin. Gusto sana kitang tawaging Honeylin pero Lin na lang dahil baka magselo si Madison. Napataas nga ang isang kilay nga ni Madison at natatawa na nga lamang. Sa isip-isip niya ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Napatakip na nga lamang siya ng bibig. Oh, siya pala ang girlfriend mo na kanina mo pa hinihintay? Pinangga ng babae ang braso ni Madison. Ikaw Madison hindi mo sinasabi sa akin na may ganito ka pala kagwapo na boyfriend. Magsasalita na nga sana si Madison nang unahan nga siya ni Calvin. Hindi ko pa siya girlfriend. But soon. Nanlaki ang mga mata ni Madison sa sinabi ng lalaki. Hindi na nga rin siya nakapagsalita pa nang hilain siya nito sa kamay. Sige, alis na kami. Magde-date pa kasi kami. Hinila nga ni Madison si Calvin. Papasakay nga sa kotse nito. Nakangiti naman ang kaibigan niya habang kumakaway nga sa kanya. Nang makasakay na nga ang lalaki sa kotse, ay napatingin siya kay Calvin. What was that? Bakit sinabi mo yun? Baka kung anong balita ang kumalat sa opisina. Naiiritang saad nga ni Madison. Nakatingin lang si Calvin sa daan. E di hayaan mo. Napanganga na nga lamang si Madison. Nababaliw ka na ba? Papaano na lang kung makarating yun sa girlfriend mo? Baka awayin pa ako noon. Naalala mo ba? Nung inaway ako ng girlfriend mo noon dahil pinagseselosan niya ako dahil akala niya ako ang pinupuntahan mo sa bahay.
Si Kuya Luke naman, inaway niya ako at sinabihan ng mga agaw. Napangiti si Calvin. Yes, I remember that. Napalabi na nga lamang si Madison. Oo, inaway nga siya ng babae noon pero kinilig siya dahil pinagtanggol nga siya ni Calvin noon. At hiniwalayan nga ito. Dahil nga sa ginawa niya, naalala niya tuloy kung gaano siya kinilig ng araw na yon to the point na hindi siya nakatulog. But don't worry, Maddie, dahil this time, walang magagalit. Wala akong girlfriend ngayon, okay? Umikot ang mga mata ni Madison at tumingin na nga lamang sa labas ng kotse. Sus, maniwala ako sa'yo. Playboy ka noon pa, no? Ano pa kaya ngayon nasiman ka na? For sure, kung saan ang barko nyo ay may babae ka doon. Sa bawat stop nyo. Natawa naman si Calvin. Of course not. Well, depende naman yan sa tao. Napakibit-balikat na nga lamang si Calvin. Pero hindi ako. Wala akong naging babae sa barko, okay? Promise. Napailing na nga lamang si Madison. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. At may pa-promise ka pa. Anyway, saan mo ba ako dadalhin ha? Pag-iba nga ni Madison ang usapan. Kung maaari lang kasi ay ayaw na nga niyang pag-usapan pa ang nakaraan dahil tapos na nga yun. It's a secret. Kumindat pa nga ang lalaki dahilan para mapakunot nga ang noo ni Madison. Hindi na nga lamang din siya nagtanong pa dahil alam niyang hindi rin naman siya nito sasagutin kahit pa magtanong siya. Kilala na nga niyang lalaki. Kapag sinabi nitong secret ay secret talaga. Dinala siya ni Calvin sa isa nga sa pinakamamahaling restaurant sa lugar. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Bakit dito, Calvin? Ang mahal kaya dito? Bahagya namang natawa si Calvin. Maddie, may trabaho na ako at afford ko ang dalhin ka dito o sa kahit na saang lugar mo gustong pumunta. Hindi naman makapaniwala si Madison na nakatingin kay Calvin. Hawa? Kahit saan talaga? Tumango si Calvin. Oo naman. Let's go. Inilahad nga ni Calvin ang kamay kay Madison. Sa kanya namang tinanggap. Pumasok na nga sila sa loob at nagpunta sa reception. Reservation for Calvin Buenaflor. Ngumiti naman at tumango ang receptionist. Sir. This way please. Lihim na tumaas nga ang kilay ni Madison nang makita nga ang malagkit na tingin nga ng babae kay Calvin. Napailing na nga lamang siya. Hindi niya dapat ito nararamdaman dahil wala naman silang relasyon ng lalaki. Talagang nagpa-reserve ka pa ah. Paano kung hindi ako pumayag? Ibig sabihin ay maghahanap ka ng ibang babae na makakasama mo dito? Tumingin nga si Calvin. Ikaw palagi mo na lang ako pinagdududahan. But I understand. Yun ang pagkakakilala mo sa akin pero babaguhin ko ang pagtingin mo na yun sa akin. Nagtataka na talaga si Madison at hindi na nga niya naintindihan kung ano ang pinagsasasabi ng lalaki sa ginagawa nito. Dinala nga sila ng babae sa rooftop at tinuro nga ang table. Pinaghila nga siya ni Calvin ang upuan bago ito naupo. Napatingin si Madison sa araw. Napahanga nga siya nang makita nga ang sunset. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at kinuhanan nito. Ang ganda ng sunset. Napatingin na nga lamang siya kay Calvin nang marinig nga niya ang pag-click ng camera nito. Oo nga, ang ganda. Napaiwas na nga lamang si dahil habang sinasabi yun ni Calix. Nakatitig nga ito sa kanya. Lihim nga niyang hinawakan ng kanyang dibdib. Kung nasaan ang puso niya na mukhang nagwawala na naman nang dahil nga sa lalaki. Tama na ang rejection nito sa kanya. Once is enough. Twice is too much. Thrice is dangerous. Kaya tama na ang twice. Ayaw na nga rin niyang pasahin pa ang sarili dahil nga sa simula pa lang ay sinabi na nga sa kanya ng lalaki kung ano lang nararamdaman nito sa kanya. Nag-usap lang naman sila sa buhay-buhay nila. Nalaman niya na halos sa barko na pala ito umuwi sa Manila at Davao kapag bakasyon niya. Nang matapos nilang ngang kumain, ay inihatid na nga din siya ni Calvin sa bahay. Ngumiti siyang nakatingin nga sa lalaki.
Thank you sa dinner, Calvin. Nabusog ako. Ngumiti naman si Calvin. Wala yun. Nagkatitigan pa nga sila bago nagsalita ulit si Calvin. Good night, Madison. Napalabi na nga lamang si Madison. Good night, Calvin. Nagulat si Madison at hindi nakagalaw nang halikan siya nito sa gilid ng labi niya. Ilang inch na nga lamang talaga at maglalapat ang mga labi nila. Ilang segundo din ang itinagal bago nga lumayo ang lalaki. Malaki ang ngiti ni Calvin na umalis. Hanggang sa hindi na nga niya makitang sasakyan ng lalaki, hindi pa din siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Napahawak na nga lamang siya sa kanyang pisngi. What was that for? Kahit na anong tanong ni Madison sa kanyang sarili, hindi na nga ito masasagot dahil nakaalis na nga ang lalaki. Iniwanan tuloy siya nito ng mga tanong. 2 araw na ngang hindi nakita ni Madison si Calvin. Nakalumbaba nga siya. Hanggang nasa malayo ang tingin. Pinipigilan nga niyang mahulog ulit ang loob niya sa lalaki pero ano itong nangyayari sa kanya ngayon? Ayaw man niyang aminin pero namimiss nga niyang lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang siya. What? Really? Hindi makapaniwalang tanong ni Calvin sa kanyang kaibigan na si Flynn. Wow! What a coincidence! Napapailing na nga lamang si Flynn, ang kaibigan at kasamahan ni Calvin sa barko. Kahit ako nga hindi makapaniwala eh. Akalain mo yun? Ang babaeng gusto ko, siya din pala ang ina ng anak ko. Napapailing nga ulit si Flynn. It feels like kami talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Napangiti si Calvin. Masaya ako para sa iyo, dude. Nalaman kasi nila na ang babaeng gusto nga ng kaibigan niya ay ang ina pala ng anak niya. Noong college pa kasi sila, napagkwentuhan nila na mag-donate ng sperm sa isang ospital. Hindi naman nila inaasahan ng babaeng gusto pala ni Flynn ang nakakuha ng sperm nito. Ikaw? Wala ka bang balak hanapin ng nakakuha ng sperm mo? Ikaw na din ang nagsabi na baka may anak ka na din at hindi mo lang alam. Napabuntong hininga na nga lamang si Calvin. Gusto ko sana eh, pero parang ayoko na lang. Napakunot ang noo ni Flynn. Bakit naman? Mapait na napangiti si Calvin. Kung may babalik ko nga lang ang panahon, hindi na sana ako gumawa ng ganun. Nagtataka na nga nakatingin si Flynn sa kaibigan. Masayahin ito at ngayon niya lang nakita na malungkot ito. Hindi man ito sabihin na ihalata naman sa boses nito at mga mata. Bakit? Anong nangyari? Uminom muna ako ng kape si Calvin bago nagsalita. Nasa isang coffee shop nga sila ngayon. Naalala mo yung babae na kinukwento ko sa'yo? Tumango naman si Flynn. Oo. Si Rose? Sinama ng tingin ni Calvin ang kaibigan dahilan para matawa ito. Biro lang. Si Madison yung kapatid ng best friend mong si Luke? Tumango naman si Calvin bilang sagot. Oh, anong meron? Hindi ba parang bula na lang na nawala yun? Napabuntong hininga si Calvin. Nakita ko na siya ulit. Nanlaki yung mga mata ni Flynn. O tapos, napakibit balikat na lamang si Calvin habang nakangiti. Still the same. Ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya pero parang siya din hindi na. Napapailing nga si Flynn at uminom ng kape. 2 beses mo ba namang binasted eh? Napanguso na nga lamang si Calvin. Wala akong choice nun, dude. Ayaw ng kapatid niya dahil sa mga kalokohan ko noon. At saka ang bata pa niya nung nag-confess siya sa akin. Napabuntong hininga na nga lamang si Flynn. O ngayon, anong plano mo? Maliit ang umiti si Calvin. Liligawan ko siya. This time, hindi na ako mapipigilan ni Luke. And this time, hindi na siya bata. Napangiwi si Flynn. Ang corny mo. Huwag mo nang idaan sa mga pasakali. Sabihin mo na kagad kung anong nararamdaman mo sa kanya. At huwag mo na siyang pahililain pa. Natawa na nga lamang si Calvin. Kagaya na lang ng ginawa mo kay Megan? Natawa nga ito. Tumpak. Wala naman kasing right time para sabihin sa taong mahal mo
ang totoo mong nararamdaman. Sige ka, baka maunahan ka pa. Ang swerte mo nga ay mukhang single pa. Napaisip naman si Calvin at napatango. You're right, dude. Nag-face bump pa nga silang dalawa. Nakatingin si Calvin sa kanyang relong pambisig. Halos 6:00 na, pero hanggang ngayon hindi pa nga lumalabas si Madison. Ang sabi kaninang kaibigan nitong si Honeylyn ay may tinatapos pa nga ito. Hindi rin nagtagal ay lumabas na nga rin si Madison. Kaagad niyang kinuha ang bulaklak at nakangiti na nga lamang na nakatingin sa babae na papalapit sa kanya. Hi, for you, Maddie. Nagtataka man, kinuha pa din ni Madison ang bulaklak. Anong meron? Bakit mo ko binibigyan ito? Hindi sinagot ni Calvin ang tanong ni Madison. Dinner? Binuksan ni Calvin ang pinto ng kotse nito pero hindi pumasok si Madison. Ano bang meron, Calvin? Alam mo, nalilito na talaga ako sa mga ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong pinapahiwatig mo sa akin. Madami na akong iniisip kaya pwede bang wag mo nang dagdagan pa? Napatitig na nga lamang si Calvin kay Madison at napabugaan ng hangin. As I've said to you, I've changed, Maddie. Simula nung makonsensya ako sa nagawa ko sa'yo. I feel like I ruined your life dahil sa pangalawang pag-reject ko sa'yo. Inaway ako ni Kuya Luke mo. Nawalan ako ng best friend. At ilang taon niya akong hindi kinausap. Napatitig nga si Madison kay Calvin. Hindi niya alam na nangyari pala yon. Dahil sa ginawa niya ay nasirang friendship ng dalawa. Dahil sa pagiging selfish niya. Wala namang masama na ginawa ni Calvin yun, pero isa ito sa nag-suffer sa naging desisyon niya. Hinawakan ni Calvin ang kamay niya. Again, I'm really sorry, Maddie. Napalunok ng mariin si Madison nang makita nga niyang seryosong lalaki na nakatingin sa kanya. Nilalaro nito ang kamay niya. I love you, Madison. Biglang saad na nga ni Calvin. Natawa ng mapakla si Madison. Sinasabi mo ba yun? Ngayon dahil nagigilty ka? Umiling si Calvin at napalabi. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko na matagal na kitang mahal? Hindi nakasagot si Madison sa tanong ng lalaki. But you rejected me. Not once but twice. Tumango si Calvin. I know. Pero nagawa ko lang naman yun dahil ayaw ng kuya mo at sa tingin ko, bata ka pa. Sa totoo lang matagal na kitang mahal, pero kaagad akong sinabihan ng kuya mo na huwag kang ligawan, lalo na at bata ka pa. Pinisal nga ni Calvin ang kamay ni Madison. Naghintay ako, Maddie. Hinintay ko na makagraduate ka ng college. Saka ako aamin. At liligawan ka. Pero hindi ko naman nakakalain na mawawala ka nung binasted ulit kita. Kung alam mo lang kung gaano ko ka gustong umuo nang umamin ka sa akin. Napakurap-kurap na nga lamang si Madison at hindi niya alam kung totoo ba o nananaginip lang siya sa mga nalaman niya tungkol sa lalaki. Mahal siya nito at matagal na? Napabalik sa ulirat si Madison nang pisilin nga ni Calvin ang kanyang kamay. Gusto kong ligawan ka. Maddie, please. Hayaan mo kong ligawan ka at patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Sumagot na nga si Madison nang biglang dumating si Benedict. Maddie! Kagad na niyakap nga ni Benedict si Maddie. Namiss kita. Nagulat naman si Madison sa biglang pagdating nga ni Benedict. Benedict? Kailan ka pa dumating? Hindi ka man lang nagsabi na darating ka pala. Kumalas nga si Benedict at sinapo ang mukha nga ni Madison. I just wanted to surprise you. Literal, na na-surprise nga si Madison. Napatingin sila kay Calvin nang tumikhim ito. Dahil nga sa biglang pagdating ni Benedict, ay nakalimutan niya si Calvin. Sino siya, Maddie? Tanong ni Calvin habang nakaturo sa lalaki. Oh, Benedict Velasquez, dude. Ang kasama sa bahay ni Maddie sa States. Inilahad nga ni Benedict ang kamay niya kay Calvin pero hindi ito tinanggap ng lalaki. Kasama?
So you are living together under one roof? Tumango naman si Benedict. Yes, with our children. Napatanga na nga lamang si Calvin. Our children? Tumango naman si Benedict. May anak kayo? Tanong nga ni Calvin kay Madison. Na nakatingin dito. Magpapaliwanag ako, Calvin. Umiling na nga lamang si Calvin. At pilit nang umiti kahit pang totoo, nasasaktan siya sa nalaman. Hindi na kailangan, Maddie. Sorry, hindi ko naisip na this past few years na hindi tayo nagkita, makakahanap ka ng iba at magkakaanak. Mapaklang natawa na nga lamang si Calvin. I'm being selfish. Ngayon na alam ko na kung bakit parang ayaw mo na ako makasama. Hindi naman sa ganun, Calvin. Umiling nga si Calvin. It's okay, Maddie. Ngayon alam ko na. Sorry kung muntik kong sirain ang pamilya na binuo mo. Hindi makatingin si Calvin kay Madison. Alis na pumasok nga si Calvin sa kotse nito. At tumalis. Habang nagmamaneho, ay kusa namang tumulo ang luha niya. Sumisikip ang dibdib niya. Tama ang sinabi ng kaibigan niya. Wala talagang right timing para sabihin mo sa taong mahal na mahal mo sila. Mas mabuti pang diretsuhin mo na kaysa magsisi pa sa huli. Kagaya nga ng nangyari kay Calvin ngayon. Dahil sa nare-respeto niya ang kaibigan at si Madison, naging huli ang lahat. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid at napasapo na nga lamang sa noo. Sana pala, nang umamin sa kanya si Madison, ay sinabi niya rin ang totoo na nararamdaman niya at sinabi na handa na nga siyang hintayin ng babae. Napasabunot na nga lamang siya sa buhok. Kinuha nga ni Calvin ang cellphone at tinawagan si Flynn. Dude, samahan mo akong uminom. Sabi niya, sabay dumiretso nga doon sa bar. Ano bang nangyari? Tanong nga ni Flynn kay Calvin. Nang makarating siya sa bar, nakita nga niyang maraming nainom ang kaibigan. Nabasted ka ba? Natawa na nga lamang ng mapakla si Calvin. Mas masakit pa sa busted ang nangyari sa akin, dude. Nakita ni Flynn na namumula ang mga mata ng kaibigan. Naupo nga siya sa tabi nito. Ano bang nangyari? Napatiimbagang na nga lamang si Calvin. May asawa at mga anak na pala siya, dude. Hindi naman kaagad nakasagot si Flynn dahil sa gulat. Gito na ata ang karma ko sa pangbabasted ko sa kanya ng ilang beses. Hinaplos na nga lamang ni Flynn ang likod ni Calvin. Kahit siya, walang may advice nga sa kaibigan niya. Kaya naman, sinamahan na nga lamang niya ito sa pag-inom. Bakit mo naman ginawa yun, Benedict? Nakala tuloy ni Calvin mag-asawa tayo at may mga anak. Sabi naman ni Madison nang makapasok nga sila ng bahay. I'm sorry, Maddie. Napagutusan lang ako. Napakunot noo si Madison. Napagutusan? Nino? Ako. Napatingin si Madison sa may hagdan at nakita si Luke. Nakabababa lang. Akong nagutos sa kanya na gawin yun. Nagtataka na nakatingin nga si Madison kay Luke. Pero bakit mo ginawa yun, kuya? Hindi mo ba alam na dahil sa plano mo, inakala ni Calvin na may pamilya na ako? Nasaktan siya. Tumaas ang isang kilay ni Luke. Ano naman ngayon kung nasaktan siya? Sinaktan ka din naman niya nung 2 beses kanyang binasted, diba? Napasuklay nga si Madison. Binasted lang niya ako dahil sinabihan mo siyang huwag kang pumayag. At huwag mo ako ligawan. Natawa ng mapakla si Luke. So nagsabi na pala sa'yo ang mokong na yon. Bagyang natigilan nga si Madison. So it's true. Hindi sumagot si Luke pero parang alam na nga ni Madison ang sagot. Bakit, kuya? Dahil kilala ko siya. Kaibigan ko nga siya, diba? Ayaw lang kitang masaktan. Maddie, hindi ako naniwala nang sinabi niya na mahal ka niya. That's what I thought. Napakunot ang noon ni Luke. Pero simula nang mawala ka, halos araw-araw pumupunta dito ang mokong na yon. Hinahanap ka. Umiyak pa nga habang lumulod at paulit-ulit na tinatanong kung nasan ka. Ano namang isasagot ko? Hindi ko nga alam kung nasan ka.
Hindi nakapagsalita si Madison. Dahil nga sa mga nalaman niya. Hindi niya akalaing ganun pala siya kamahal ng lalaki. Hindi pong luluhod nga ito sa kapatid para lamang sabihin nito kung nasan siya. Bakit parang masaya ka? Napatingin si Madison kay Luke. Masaya? Ako? Tinuro pa nga ni Madison ang sarili. Mahinang natawa si Luke. Hindi ka pa ba masaya? Hindi halata sa labi mong nakangiti. Napahawak nga si Madison sa kanyang labi at hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. Akala ko ba? Ayaw mo na sa kanya at hindi mo na siya mahal. Napalabi naman si Madison at hindi ka agad nakasagot. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon mahal mo pa rin ang mokong na yun. Napabuntong hininga si Madison. Hindi naman talaga nawala eh. Kahit kailan, hindi naman siya napalitan. Napaismid na nga lamang si Luke. At hindi nga niya alam kung anong isasagot. Ito naman kasing si Benedict ang hina. Ilang taon kayong nagsama sa isang bahay, hindi mo man lang napa-inlove tong kapatid ko? Napakamot na nga lamang ng batok si Benedict. Kuya, walang kasalanan si Benedict. Sadyang, hindi lang kaya ng kahit na sino na palitan si Calvin. Kahit naman kasi nasaktan ako ng ilang beses ni Calvin at nagkalayo kami. Nang ilang taon siya pa din naman ang laman nito eh. Hinawakan ni Madison ang dibdib niya kung nasa ng puso niya. Tumaas ang kilay ni Luke. So ngayon na nalaman mo na na mahal ka niya at matagal na anong plano mo? Ngumiti ng malaki si Madison. Eh di sasabihin ko din sa kanya na mahal ko siya. Na mahal ko pa rin siya. At siya nga man ang mga anak ko. Aaminin ko sa kanya lahat. Matagal ko naman na dapat nasabi yun, di ba? Simula nung graduation niya, na dapat sasabihin ko sa kanya. Napailing na nga lamang si Luke. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Napatitig si Madison sa kapatid at ngumiti na nga lamang dahilan para mapabuntong hininga ito. Fine, pero hindi muna ngayon. Napakunot noo nga si Madison. Anong ibig mong sabihin, kuya? Saka mo na sabihin after 1 week. Hindi naiintindihan nga ni Madison ng kapatid, nalilito itong umiling. What do you mean, kuya? Bakit pinapatagal mo pa? Baka kung ano nang isipin nung si Calvin ha? Ngumisi naman si Luke. Wala lang. Gusto ko lang maging broken ng mokong na yun. Hayaan mo siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya after 1 week mo na siya kausapin dahil kung hindi, ako talaga ang hindi mo makakausap. Napanganga na nga lamang si Madison na nakatingin sa likod ni Luke na umaakyat na sa 2nd floor. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto nga ng kapatid niya na pahirapan pa si Calvin. Napatingin siya sa kanyang gilid nang tapikin nga ni Benedict ang balikat niya. Well, that should be enough for now. Kahit na after 1 week mo pa nakakausap si Calvin, okay na rin. At least pumayag na ang kuya mo. Nagtataka pa rin si Madison. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ginagawa ito ni kuya eh. I mean, matalik na kaibigan niya si Calvin pero parang gusto niyang pahirapan. Napangiti na nga lamang si Benedict at tinapik ulit ang balikat ni Madison. Matalik na kaibigan nga niya si Calvin pero kapatid ka niya. Hindi man sabihin ni Luke sa'yo, alam kong mas nasasaktan siya kapag nasasaktan ka. You are his only sister at normal lang na protektahan ka niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Madison. Naiintindihan naman niya, pero napailing na nga lamang siya at mas pinili na nga lamang na intindihin ng kapatid niya na alam niyang ginagawa lang naman ito ang lahat para sa kanya. Siguro naman ay makakapaghintay nga si Calvin sa explanation nga. Sana lang ay wag lumayo ang lalaki dahil sa mali nitong akala. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Calvin? Tanong nga ni Flynn nang sa pagdating niya ay nasa bar nga ito tumiinom. Tirik na tirik pa nga ang araw pero naglalasing ito. Dude, wag kang ang OA. Kakaumpisa ko pa lang kaya hindi pa ako lasing. Napabuntong hininga na lamang si Flynn. Dude, bakit mo naman sinisira ang sarili mo? Napakulot noo naman si Calvin at tumingin sa kaibigan. Sinisira? What do you mean? Umiinom lang ako, sinisira ko na kagad ang buhay ko? Umiling-iling pa nga si Calvin. Hindi mo pa ba sinisira ang buhay mo sa ginagawa mo?
Halos araw-araw kang umiinom. Ngayon nga, tirik na tirik pa ang araw, umiinom ka eh. Gusto mo bang magkasakit? Maawa ka naman sa atay mo. Siya ang nagsasuffer sa ginagawa mo. Hindi sumagot si Calvin at uminom na nga lamang, dahilan para mapabuntong hininga si Flynn. Bakit hindi mo kausapin si Madison for closure? Napaismid na nga lamang si Calvin. Bakit pa? Napabuntong hininga si Flynn. For closure nga, para matahimik ka at masagot ang lahat ng katanungan mo. Umiling si Calvin. Hindi na. Napatitig nga si Flynn sa kaibigan at napailing. Bakit hindi ka nalang maghanap ng pwedeng pagkabisihan? Napakulot noon si Calvin. Ano naman? Nag-isip nga si Flynn. Ayaw nga niya rin kasing nakikita na ganito ang kaibigan. Bakit hindi mo hanapin ang babae na nakakuha ng similya mo? Malay mo, siya palang nakatadhana sa'yo. Napaismid naman si Calvin. Baka mamaya katulad lang siya ni Madison na may asawa na. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Flynn. Hindi ko na talaga alam kung anong dapat kong i-advise sa'yo. Dude, pero gusto ko lang malaman mo na malalampasan mo din yan. Maliit na napangiti na nga lamang si Calvin at uminom. Iniwan na nga rin siya ni Flynn. Dahil hinahanap na nga ito ng mag-ina nito. Mabuti pa ang kaibigan niya ay may mag-ina na, habang siya, heto mag-isa at nagmumukmuk pa. Natawa na nga lamang siya nang mapaklat at tinaas ang baso na may alak. I guess tatanda akong mag-isa. Nakipag-cheers nga si Calvin sa hangin at ininom ang alak. Hindi na nga siya nakapaglasing pa dahil umalis na nga rin siya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at pumunta nga siya sa ospital kung saan sila nag-donate ng kaibigan niyang si Flynn noon. Kinausap niya ang information. Ibinigay ng nurse ang papel. Ito na po ang information na hinahanap niyo, sir. Ngumiti si Calvin. Salamat. Bago pa man mabasa nga ni Calvin ang information, nakatanggap na nga siya ng text mula kay Luke. Pinapupunta nga siya nito sa bahay nila. Kaya naman pumunta na nga siya sa bahay nito. Nagtataka siya dahil minsan na lang siya papuntahin ng kaibigan sa bahay at kaagad naman siyang pinapasok ng katulong dahil kilala nga siya nito. Si Madison po? Tanong nga ni Calvin nang makapasok siya nga ng gate. Wala pa po sir eh, pero maya-maya po nandito na yon. Pasok na lang po kayo dahil may inuutos po si Manang. Tumango naman si Calvin kaya umalis na nga ang katulong. Papunta na nga sana siya sa bahay nga nang makarinig nga siya ng tawanan ng mga bata. Napakunot noo nga siya ng bigla na nga lamang. Nagtaka ito. Papaanong nagkaroon ng mga bata dito? Naisip nga niya ang nalaman tungkol kay Madison. Tungkol sa mga anak nito. Hindi kaya mga anak nga ni Madison ang mga batang nagtatawanan? Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nagpunta nga siya sa garden. Yan! Malapit ka na, Kalim! Dahan-dahan lang baka mahulog ka, patay tayo kay mami niyan. Sigaw nga ng isang bata na nakatalikod at nakatingala. Sumigaw naman ang bata na nasa ibabaw ng puno. Don't worry, mag-iingat ako. Sa tingin ni Calix ay nasa 6 na taong gulang pa lamang ang bata. Anong ginagawa niyo dyan? Sabay na napalingon nga ang mga bata kay Calix at nagulat nga siya nang makita ang mukha ng mga bata. Mukhang hindi lang naman siya ang nagulat dahil pati ang dalawang bata ay magkamuka. Nagulat din nang makita nga siya. Oh my gosh, Kalim, look at him! Tinuro nga ng bata na nasa baba nga si Calvin. Napakunot noon naman si Kalim na nasa itaas ng puno. Bakit kamukha natin siya? Hindi makapagsalita si Calvin habang tinuturo-turo nga ang kambal. So nakilala mo na pala ang kambal? Napatingin nga si Calvin sa likod niya at nakita nga si Luke. Anong ibig sabihin nito? Tinuro nga ni Calvin ang kambal. Imbes na sagutin nga siya ni Luke, ay ngumisi lang ito. Ang mga bata? Tanong naman ni Madison sa katulong nang makapasok nga siya sa bahay. Nasa mga kwarto po nila, ma'am. Ngumiti na nga lamang si Madison sa katulong pero kaagad nga ding nawala
nang biglang nakita si Calvin. Hindi naman sa hindi nga siya masaya na makitang lalaki. Nagulat lang siya dahil ilang araw nga din niya itong hindi nakita. Simula kasi nang mangyari ang araw na yon, wala nga siyang narinig na balita tungkol kay Calvin. Gustuhin man niyang puntahan ng lalaki, hindi naman magawa dahil nga sa kuya niya. Calvin? Anong ginagawa mo dito? Natigilan si Madison nang makita ang seryosong mukha ni Calvin. Marami ka palang dapat i-explain sa akin, Maddie. Pinakita ni Calvin ang information na kinuha nga niya sa ospital. Napakurap-kurap si Madison at hindi kaagad nakasagot. Nasa garden sila ngayong dalawa. Ilang minuto nga sila doon pero wala ding nagsasalita sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung bakit nga siya kinakabahan kahit na may plano naman siya na sabihin kay Calvin. Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa mga anak natin? Si Calvin na ang unang nagsalita. Pinagkiskis nga ni Madison ang kanyang mga kamay. May plano naman talaga akong sabihin sa'yo nung malaman ko na matagal mo na akong mahal. Ito kasing si Kuya Luke eh. Sinabi niya na after 1 week kitang kausapin. Napasa po na nga lamang ng noo si Calvin. Alam mo, kaunti na lang talaga at tiisipin kong ang kuya mong hadlang sa atin. Napalabi na nga lamang si Madison. Bakit mo yun ginawa, Maddie? Hindi mo ba naisip na pwedeng masira ang kinabukasan mo dahil sa ginawa mo? I mean, dahil sa ginawa ko ay nag-away kayo ng pamilya mo at nagkalayo ng ilang taon. Napabuntong hininga si Madison. I know. Okay naman na kami ngayon eh at maayos naman ang buhay ko. Napagsabay ko ang pag-aaral ko at pag-aalaga sa mga bata lalo na't nandyan naman si Benedict. Napakunot noon na nga lamang si Calvin at napabuntong hininga. Hinawakan ng kamay ni Madison. But still, bakit mo kasi ginawa yun? Napalabi si Madison. Siguro dahil sobra lang kitang mahal, Calvin. To the point na magkaroon ka ng anak sa ibang babae. Sa isip ko din, kung hindi ka magiging akin, ayos lang. Basta may mga anak tayo. Inilapat nga ni Calvin ang kamay ni Madison sa noon nito. Nang malaman niya kasi noon na nag-donate ng sperm si Calvin sa isang ospital, ay hindi nga siya nagdalawang isip na kunin yun at ipaturok nga lamang sa kanya. Ayaw niyang may iba na makakuha nga ng sperm ng lalaki. Noong mabuntis nga siya, ay sobrang galit ng pamilya niya, lalo na si Luke. Anong magagawa niya? Mahal na mahal niya si Calvin. Sinubukan din naman niya na sabihin sa lalaki noong graduation nito pero wala talaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Napayo ko na nga lamang din si Calvin kaya hindi niya nakikita kung anong ekspresyon ng mukha nito ngayon. Anong hindi sinabi? Sinubukan ko, pero 2 beses mo akong binasted. Naramdaman ni Madison na nababasa na nga ang kamay niya. Teka, umiiyak ka ba, Calvin? Hindi sumagot ang lalaki kaya hinawakan nga ni Madison ang baba nito at pinakatitigan nga. Sorry, pakaramdam ko. Sinira ko ang buhay mo. Ngumiti naman si Madison at hinaplos ang mukha ni Calvin. Hindi mo naman sinira ang buhay ko eh. Binigyan mo nga ng kulay at mas naging masaya ako nang dumating ang kambal nating anak. Napabuntong hininga si Madison. Siguro, yun ang paraan ng tadhana para sa atin. At wala na tayong magagawa dahil nangyari nang nangyari. Pinunasan nga ni Calvin ang kanyang pisngi. Tama ka. At ang tangi ko na lang magagawa ngayon ay bumawi sa inyo ng mga anak natin. May kinuha na red velvet box si Calvin at binuksan nga ito sa harap ni Madison. Binili ko ito nung nasa Italy ako. Plano ko kasi talaga itong ibigay sa'yo kapag nakagraduate ka na ng college. Pero hindi ko naman inaasahan na pagbalik ko pala dito, wala ka na. Nalungkot na nga lamang si Calvin. Kaya naman itinago ko to at umaasa na isang araw, may susuot ko din ito sa'yo. Araw-araw itong nasa bulsa ko. Dahil baka isang araw magkita tayo. Isinuot nga ni Calvin ang singsing sa daliri ni Madison at saktong-sakto ito sa daliri niya. Ikaw lang babaeng mahal ko, Maddie.
Yung mga babaeng tumaan sa buhay ko. Kaya hindi sila nagtagal dahil ikaw talagang may-ari ng puso ko. Mahal na mahal kita. Napangiti naman si Madison at hindi naiwasan nga na maiyak dahil sa sobrang saya. Mahal na mahal din kita, Calvin. Ikaw lang din ang lalaking minahal ko. Napangiti na nga lamang si Calvin. Hinaplos nito ang mukha ni Madison at pinagdikit nga ang mga noo nila. Mahina silang nagtawanan. Napapikit na nga lamang sila nang unti-unting ilapit nga ni Calvin ang mukha sa kanya. Ilang inch na lang talaga ay maglalapat na ang mga labi nila pero napatigil sila nang may marinig nga silang malakas na pagtikhim. Nakita nga nila si Luke na nakatayo habang naka-cross arms pa. Nakataas ang isang kilay. Anong ginagawa niyo? Napalayo sila habang si Calvin napakamat na nga lamang sa batok. Ikaw, Calvin, pinapunta kita dito para malaman mo ang totoo at hindi para lumutakin ang kapatid ko. Napailing na nga lamang si Calvin. Ikaw talaga, Luke. Ikaw talaga ang sagabal sa love story namin eh. Napakibit balikat na nga lamang si Luke. At naghirap muna kayo bago naging masaya. Mas okay na yon kesa naging masaya nga kayo tapos kalauna naghirap. At least, napatunayan nyo na totoong mahal na mahal nyo nga talaga ang isa't isa. Despite sa mga taong hindi kayo nagkita. Nagkatingin na naman sina Madison at Calvin. At sabay na napatango. May punto din naman ang kuya niya. At malaki din ang naging ambag nito sa pagiging matatag ng relasyon nila ni Calvin. 2 buwan lang ay nagpakasal na din sina Madison at Calvin. Tinapos na ni Calvin ang kontrata niya sa barko at napagdesisyonan na magpatayo na lang ng negosyo para makasama ang pamilya. Bumabawi si Calvin sa mga anak niya, lalo na sa mga taon na hindi niya ito nakasama. Binayayaan ulit silang dalawa ni Madison ng isang babaeng anak. Sa mga nagdaan na taon ay naging masaya sina Calvin at Madison. Mas naging matatag sila, lalo na't bago sila nagsama ay napatunayan nila na mahal nila ang isa't isa. Malaki ang naging pasasalamat nila kay Luke dahil isa ito sa mga nagpatatag sa kanila. Mapapatunayan mo na totoo ang pag-ibig ng isang tao kapag kahit na ilang taon na kayong hindi nagkita ay mahal ka pa din niya at ganun na nga ang nangyari kina Madison at Calvin. True love waits, ika nga. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Calvin at Madison. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Fe Navares, Flor Arcega, Estelita Mahia, Capricorn Girl, Batang Ibunan RC Baltazar, Teresita Schmid, Flordette, Cleo Kawaling, Merly Limon, Nesbeth Hanaban, Evangeline Zamora, Linley of Macau, Elvi Candonto, Lovina Galang, Rebecca Tezuka, Mary Jule, Liliano Bebe, Elsa Opiane, Romana Gorospe, Mary Tauring, Flor Cabrera, Agustina Aniceto, Maria Uy, Annie Hoson, Mercy Villantes, Emily Borac, Imelda Forteza, Crisanta de la Cruz, Nori, Geraldine De Jesus, Fe Navares, Epifania de Ocares, Senen Orzame, Presbiteros Rose, Cristina Cañero, Trialin, Crisanta de la Cruz, Josefa Huanga, Josephine Tariela, Elizabeth Gilas, Zenaida Porter, Carmencita Falcon, Batang Ibunan, Gerarda Balane, Richelle Solonio, Daisy del Rosario, Yolanda de la Cruz, Mari Lugulmatico, Prescavilla Havana, Chabidal, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.